Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, kaloob akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. O kami, Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisilob nawa naming palagian ang magaling sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat na iyong mga kinulugdan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan at iyon ang taglay niya magpakailanman. Sino ang makakabilang ng butil ng buhangin sa dagat o ng patak ng ulan o ng mga araw? Sa panahong walang pasimula at walang katapusan, sino ang makakasukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makakaarok sa kalaliman ng dagat? At sino ang makakasaliksik sa karunungan? Bago palikhain ang alimang nilalang, nalikha na ang karunungan at ang tunay na pagkakaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos, sa kataas-taasang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan at sinong makakatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkakaloob ang makakilala sa karunungan? At sinong nakakaunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang may likha ng karunungan.
Kinikilala niya ang kahalagahan nito at ibinubuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binabahagi na niya ng karunungan ang lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Panginooy, maghari ka, ang damit niyo'y maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sangdaigdigan, matatag na pinutungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang iyong trono ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas kang naroroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang simbahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago, Juan, ay nakita nila ang napakaraming tao nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao na makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa kanya at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inaalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis ito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako, tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumarag sa mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipit, nagpapabingi, iniutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas.
naging mistulang bangkay ang bata, kahit ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, ang bahagi po ng ebanghelyo natin ay karugtong ng ebanghelyo nung pagbabagong anyo ng Panginoon. Kaya sa pasimula ay ating natunghayan na bumababa si Jesus kasama yung 3 alagad mula sa bundok at sa kanilang pagbaba ay nakita nilang napakaraming tao at pinagkakalipumpunan ng mga alagad at hindi ng mga eskriba. Dahil nagtataka sila kung bakit yung batang idinulog ng isang ama sa mga alagad ni Jesus ay hindi napalayas ang masamang espiritu na nasa kanya. Yun ang pagtataka nila, bakit hindi napalayas ng mga alagad ang masamang espiritu dun sa bata. Kung kahit si Jesus na mismo ang kumilos, si Jesus na mismo ang gumawa ng pamamaraan. At yung titingnan natin mga kapatid, siguro sa unang pagkakataon, bukod dun sa command ng Panginoon na espiritu o masamang espiritu, lumabas ka sa batang iyan, may sunod siyang isinunod. At ano po iyon? Huwag ka nang pumasok o papasok sa kanya. Huwag ka nang papasok sa kanya. Sinabi dito, inutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata, at huwag ka nang papasok sa kanya. Kasi may posibilidad na pagalis ng Panginoon doon sa lugar na iyon, ang espiritu na pakalat-kalat lamang dahil nitong paglabas doon sa bata ay muling pumasok, bumalik sa bata. Kaya nandun yung second command ng Panginoon na huwag ka nang papasok sa bata. At anong pinapaalala sa atin nito mga kapatid? Simple lang, sa buhay natin, lahat naman ho tayo ay nakakaranas ng pagkasala. Dahil nandyan parati ang tukso ng demonyo. May mga pagkakataon na pagtatagumpayan natin dito, may mga pagkakataon na hindi magwagi ang tukso sa buhay ng bawat isa sa atin. May mga pagkakataon din naman na nahulog tayo sa tukso at nagkakasala. At sa gayon, kinakailangan nating humingi ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Pero ang paalaala sa atin dito mga kapatid, yung tungkol doon sa sinabi ng Panginoon, huwag ka nang papasok sa bata. Kasi ganito po ang magiging karanasan natin, maaaring naging karanasan, dahil ang tukso parating nandyan. Halimbawa, nakapagkumpisal na tayo, nakahingin tayo ng tawad sa Diyos, pinatawad na tayo. Pagkatapos noon, andyan pa rin ang tukso. Andyan pa rin ang demonyo sa ating buhay, sa ating paligid. Kaya, sabi nga, parang asong ulol yan na aali-aligid lamang sa atin at naghihintay ng tamang pagkakataon kung kailan tayo muling tutuksuhin. At yan tayo binibigyan babala at paalaala ng Panginoon na kinakailangan maging mapagbantay ang bawat isa sa atin. Bakit po? Kasi kung mapapansin natin sa karanasan, mayroong kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa. Mayroong kasalanan na paulit-ulit nating nagagawa. Na kahit sabihin natin na naikumpisal na natin ito, naingin na natin ito ng tawad, pero bakit paulit-ulit natin itong nagagawa? Kasi nga, hindi tayo nagiging mapagbantay. Alam natin na
Kasi ang demonyo po, alam ko anong kahinaan natin. Alam ng demonyo kung anong kahinaan natin at kung doon tayo sa kahinaan natin madalas tutuksuhin. Dahil alam niya na kapag doon tayo natukso o tinukso sa kahinaan natin, madali tayong babagsak. Madali tayong matutukso. Kaya yun ang paalaala sa atin. Nung tagpong iyon, ito sa sinabi ni Jesus na masamang espiritu, lumabas ka sa batang iyan at huwag ka nang papasok sa batang iyan. Kinakailangan maging mapagbantay tayo parati. Lalo tigit dun sa mga kasalanang paulit-ulit na nagagawa ng bawat isa sa atin. Yung pangalawa ay yung sauling bahagi ng Ebanghelyo. Nung magtaka ang mga alagad, bakit hindi nila ito mapalabas? Anong sabi ng Panginoon? Ang ganitong uri ng Espiritu ay mapapalayas lamang, kundi sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pamamagitan lamang ng panalangin. Tingnan natin sa ganitong anggulo po iyan. Lahat naman tayo nakaranas ng mga problema sa ating buhay. At madalas, sinisip natin sa bawat problema, may solusyon. Sa bawat problema, may solusyon. Bakit? Kapag nag-iisip tayo ng pamamaraan para solusyonan ito, may mga tao sa ating paligid na maaaring tumulong sa atin, sabihin natin na meron tayong kakayanan. Meron tayong resources, para solusyonan ng isang problema. At madalas nagtatagumpay tayo. Pero may mga pagkakataon sa ating buhay na may mga problema na kahit anong solusyong hanapin natin ay hindi natin matagpuan. At kapag kaganyan, silang paalaala sa atin. Ang solusyon ay tanging matatagpuan natin sa Diyos. Ang solusyon ay tanging nating matatagpuan sa Diyos. Halimbawa, nagnanais nating magbagong buhay. Lahat ginawa natin, meron tayong tinigil na uri ng bisyo, tinapon natin, pero mayat-maya na bumabalik tayo diyan. Kung nais natin totoong magbagong buhay, kinakailangan natin parati. Hindi lamang yung kagustuhan natin, kundi kinakailangan natin ng tulong, ng grasya ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Panginoon na tanging sa panalangin lamang ito mapagtatagumpayan. Tanging sa panalangin lamang ito mapagtatagumpayan. Lahat tayo gustong makatagpo ng solusyon sa mga problema. Lahat tayo nakagagawa ng paraan. Pero merong mga problema, may mga pagsubok sa ating buhay na ang tanging solusyon na maaring makatulong sa atin at matagpuan natin walang iba kundi sa Diyos lamang. At sa biyayang kaloob niya upang ito ay papagtagumpayan. Amen. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa Kanya mapagpagaling na mga gawa. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan, naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang kasamaan sa ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan.
Ang mga pinuno ng daigdig naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig at sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat naway hindi manghinawa sa ating buhay, panalangin upang hindi maghari ang mga masamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit at yung mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdaman, pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga tapat na yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan. Hayaan mo ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manghabiyaya Manalangin kay mga kapatido pangampagahaig natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin na banal na pagdiriwang upang kay ngay aming paglingkuran, hiniling namin naway mapakinabangan ng aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanya loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kahit pinabuti niyang siya'y panganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labid ng ibing kamatayan kami inago na namatay mong anak. Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ng papuri silang wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kahitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa
kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sanay ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa bukas po ay aming inaaniyahan na maging bahagi ng pagsusunog po ng mga lumang palaspas na gagamitin natin sa unang araw ng panahon ng Kwaresma sa darating na Miyerkules de Ceniza. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Dinggin himig ng bayang malaya, awit ng papurit pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Magandang umaga po sa ating lahat.